Kamusta po mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong nakaraang budget hearing. Sa kabila po na nakapag-upload na po tayo dito. Nakapag-upload na po ako. Pero meron pa po isang very exciting pong komentuhan. Katulad po ito, talagang tinutukan din po ng isang makabayang block. Ito pong libro na sana ay gustong magawa at sinasabing malagyan ng pondo po sa opisina po ng OBP para po ma-distribute sa ating mga kabataan, mga katambay. Pero pinupolitika pa rin po ng isang napakagaling at kapitapitagang pong party list ng sinasabing mga kabataan, mga katambay, mga kabataan party list. Sa pangunguna po ni Representative Raul Manuel, mga katambay. Talagang tinatanong niya pa kung sino raw po ang editor ng libro po ng isang kaibigan. Pero napakaganda po ng sagot ng VP Sara dito po kay Raul Manuel, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita sa GMA News, mga katambay. At komentuhan po natin. Kino-question din sa Kamara ang hinihiling na budget para sa inakdang libro ni Vice President Sara Duterte. Tinanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kung sino ang editor ng libro ni Duterte na isang kaibigan. May mga napansin daw kasi si Manuel na mga pagkakamali sa libro. Pero sagot ng bise, si Raul Manuel ang editor ng libro. Dahil walang makuhang matinong sagot mula sa bise, ipinagpaliban na lang sa September 10 ang budget hearing para sa OVP. Tingnan nyo mga tambay, lahat po, talagang lahat na lang, pinakialaman po ang mga programa, proyekto ng ating Vice President. Dito po sa Kamara na talagang ubod po ng galing. Pati po ang sinasabing pondo na hinihiling po ng ating Vice President dito po sa kanyang libro na ang maikinabang po ay mga anak-anak natin. Lalo po yung mga nasa laylayan po at yung mga malalayong lugar na dapat po ay mabigyan po dahil learners po ito para po ito sa mga kabataan natin na mga kababayan, mga anak-anak natin at hindi po ito masasayang. Ito pong proyekto na ito ay wala pong kasayang-sayang itong libro, mga tambay. Itong gagawin po ni VP Sara, yung kanyang isang kaibigan. Pero sa kabila po noon, pinupolitika pa rin po ng Makabayang Block sa pangunguna po ni Representative Manuel ng Kabataan Party List. Nakakagulat lang po, mga tambay. Napaka-expert po. Sa lahat po ng bagay, napaka-expert po ni Congressman Manuel o Representative Manuel. Sa halagang 10 milyon, pero napakaraming libro ang mabibigyan ito. Samantalang, budget ito, di ba? Pero yung kinain po nila sa Kamara, ibalik tanaw lang po natin, yung kinain po nila sa Kamara, nung magkasona, sila po lumamon dun Dahil hindi po umatin ng Vice President doon. Lumamon po kasama si Representative Manuel ng binadgetan po ng Kamara, binadgetan po ng taxpayer katulad ni Kamanong dahil isa po sa nagtatax si Kamanong. Kaya po, yung mga nilamon po ng mga politiko sa SONA na hindi bababa sa 20 million, pero hindi po nakakita po ng butas o sinasabi pagkakamali. Pagkain, Pagkain, 20 million. Ilang oras lang po yun. Ilang oras lang yung SONA. Ganong kalaki. Kahit sabihin mo na hindi lahat sa pagkain napunta yung 20 million o meron pang ibang ginastusan, napakalaki pa rin po nun sa 10 milyon na kapakipakinabang na proyekto para sa ating mga anak o ating mga apo na mga Pilipino na nasa laylayan, mga katambay. At hindi lang po yung libro ang proyekto ng ating Vice President. Meron din po siyang proyekto na mga gamit para sa mga mahihirap nating mga kababayan, yung mga anak-anak, apo-apo. Di ba? Bag na puno ng mga gamit pang eskwela. Di po ba? Nakikita mo yung programa ng Vice President na ang Pilipino ang makikinabang. Pilipino, mga lahi natin.
mga susunod na henerasyon. Kaya nakakapagtaka, isa pong party list ng kabataan ang kumu-question dito sa mga pondo ng Vice President, samantalang may kinabang ay kabataan. Di po ba? Nasaan na yung pagiging party list ng kabataan itong si Congressman o Representative Manuel Makatambay? Kabataan. Kabataan na may kinabang. Bata. Ito'y dala-dala mo, representative ka ng kabataan. Pero, pinupolitika mo. Samantalang ito, kapaki-pakinabang. Ito po kasi, pwede po gamitin at gamitin pa ng masusunod na kabataan, lalo kung hindi masisira yung libro. Samantalang yung kinain nila sa Congress, yung kinain nila SONA, naidumi na po yun. Naidumi na agad. Sa loob lang na isang araw, ubos na yung 20 million. Hindi po ba mga tambay? Kaya nga, tingnan mo sinabi ng isang Vice President, pilit niyong hinahanapan at pinasasama ang aking mga proyekto. Di ba? Ano ginawa? Pinahiya po. Direct to the point, pinahiya si Representative Manuel. Ano sagot ng ating Vice President? Tinatanong ko sino editor. Ang editor po ay si Manuel. Si Raul Manuel ang editor. O di tahimik. Di po ba? Ganong katindi ang agila. Ang agila ng Mindanao, hindi mo pwede basta-basta yan. Yung sinasabi na saktan, paringgan, at yung ibubuli mo ang agila ng Mindanao. Malabo mo silang mabuli. Alam na alam ng ating Vice President, bago pa lang bumukas ang bibig mo, alam na ng Vice President kung ano ang layunin ng katulad ng Makabayan Black dito po sa Office of the Vice President. Sa pangunguna po siyempre ng ating Vice President na si Sara Duterte, mga katambay. Kaya inurong po at nireschedule po ang budget po ng Office of the Vice President. Di ba? Ano po ang nangyari po rito, di ba, mga katambay? Ano sabi ng Vice President? Nasa kamay nyo na ang desisyon kung kaaprobahan nyo ang mga proyekto na hiningi na budget ng opisina ng Vice President. Kasi unang-una, ang opisina po ng Vice President ay mas marami po sa opisina ng Pangulo. Ang opisina po ng Pangulo ay nasa Malacanang lang. Samantalang opisina na pinagawa at nagpa-function po sa ating bansa, Luzon, Visaya, Mindanao, meron pong Office of the Vice President na nakakatulong po sa mga Pilipino, lalo po yung mga nangangailangan nasa laylayan. May mga programa ang opisina ng Vice President at yung sinasabi na baka ito makurap, manakaw, kaming mga Pilipino katulad ni Kamanong, malaki ang tiwala namin kay Vice President kisa sa mga congressman sa Kamara at sa Senado. Mas pagtitiwalaan ni Kamanong, komento ni Kamanong, mas pagtitiwalaan ni Kamanong ang isang Vice President kisa ang Kamara at ang Senado nakasara, nakakandado at talagang nilagyan pa ng isang damukal na bato, bakal at sinasabi mga adobe ang kanilang vault dahil hindi pwedeng buksan. Sa loob ng vault, di umano, komento ni Kamanong, maraming kayamanan at kasama yung libro na ayaw buksan ng Kamara at ng Senado. Sino pagkakatiwalaan ng taong bayan katulad ni Kamanong? Siyempre, ang isang Vice President na open ng libro sa mga Pilipino at nagkukumplay sa COA kung paano niya po ginagastos ang kanyang pondo taon-taon, di ba ba, sa ating bansa. Di ba? Kinu-question. Pag kinu-question siya, nagkukumplay siya. Pagka sinabi nga kailangan dalhin sa Supreme Court, nagkukumplay pa rin siya. Nagpapasa po siya ng yung mga hinihingi ng Supreme Court. Ganon din sa COA. Pag hiningi ng COA, yung mga report, yung mga resibo, kung paano ginastos ang pondo ng Office of the Vice President, nagkukumplay siya. Ang mga congressman, ang mga senador, nagkukumplay po ba? Yung ginagastos nilang pondo?
Katulad nga po ni Kamanong, wala pong nalalaman si Kamanong kung ano ang proyekto ng isang kabataan party list sa pangunguna po ni Raul Manuel. At isama na rin po natin ang isa pang napakagaling na congresswoman o representative na si Brosas, mga katambay, at si Castro. Di ba? Isama na rin natin. Ano ang mga proyekto? Meron po ba silang proyekto? No? Kahit na hindi libro. Di ba? Meron ba tayong naririnig kung ano ang proyekto ng mga party list katulad ng Makabayan Black? Nakapakipakinabang po sa mga Pilipino, mga katambay. May natatandaan po ba kayo? O meron po ba kayo naririnigan na mas magaling ang mga proyekto ng Makabayan Black kaysa sa proyekto ng Office of the Vice President? Kung meron po, mga katambay, pwede nyo po sabihin kay Kamanong. I-komento nyo po kay Kamanong kung ano yung mga proyekto sa tagal na po na nanunungkulan ng Makabayan Black, ilang henerasyon na po ang party list. Ano po? Ano-ano ang kanilang mga naitulong, naiambag, mga proyektong kapakipakinabang na magagamit at mapapakinabangan ni Juan de la Cruz. Katulad po ng kaapu-apuhan, anak ni Kamanong, mga katambay, at mga anak nyo rin, at kaapu-apuhan. Ano po kaya ito? Mga legasiya ng Makabayan Black. Maliban sa sinabi ni Vice President, doon sa kanyang confidential fund, natuklasan niya kung anong klaseng mga mambabatas ito, kung anong klaseng mga congressman o representative itong grupo ng Makabayan Black na sa kanyang intelligence ay mga kabayan, mga katambay, sumusuporta po. Komento ni Kamanong, ayon kay Vice President, sumusuporta sa kalaban ng gobyerno sa makakaliwang grupo. Nakapagtataka lang, mga nagtataingang kawali po ang mga congressman, representative na napapasukan na po tayo sa Kamara. Napapasukan po sa Kamara, nakalaban ng gobyerno, sumusuporta sa makaliwang grupo. Pero tinatanggap at katanggap-tanggap po sa Kamara ang mga ganitong klaseng mambabatas na mismo ang bansa na nagpapasweldo sa kanyang taong bayan, taxpayer, kalaban nitong mga sumusuporta sa makakaliwang grupo, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Ang nagpapasweldo kay Congressman o Representative Manuel, taxpayer, pero yung mga anak natin, isang araw, kukumbinsihin, lumaban sa gobyerno, magalit sa gobyerno, magalit at mamundok, humawak ng armas. Nakakalungkot lang po. Yan po ay may hangganan. Sa komento ni Kamanong, may hangganan po ang lahat. Pag po naging pinalad, ang kapalaran ay bumaliktad at naging presidente po ang ating Vice President, sa tingin ni Kamanong, manginginig po ang mga yagballs nito. Kung may yagballs pa, si Congressman o Representative Manuel, si Raul Manuel, sa tingin po ni Kamanong, komento ni Kamanong, bilang na po ang araw nila. Dahil alam na po ng Vice President kung anong klase silang tao, kung anong klase silang politiko sa Kamara. Kabisado at alam na, may intel na nakakarating po sa Vice President. Yung mga intelligent niya. Di ba? Alam na alam. Kaya, ginagawan po talaga nila ng paraan para pabagsakin, siraan, political harassment, demolition job ang ginagawa nila sa Vice President kasama na ang buong Duterte. Dahil nga, pag ito'y naupo sa Malacanang, itong klase ng ganitong politiko na hindi mananahimik, hindi po katulad ng nasa gobyerno natin ngayon. Hindi natin malaman kung laging tulog o nagtutulog-tulugan, mga tambay. Hindi sumasagot sa issue at problema na dapat ay solusyonan. 2 taon na po, mga tambay. 2 taon na. Alam nyo po ang ibig kong sabihin kung ano yung mga pangangailangan ng mga Pilipino sa ating bansa. Kaya mga tambay, maraming salamat po dahil meron po tayong Duterte na aasahan po ng taong bayan na magbabangong muli katulad po ng kanyang ama na nalugmok po ang ating bayan nung mga panahon na wala pa ang kanyang ama at
naibalik po yung dignidad ng Pilipinas sa buong mundo. Bumalik po ang respeto ng mga ibang bansa sa ating bansa, lalo sa pangunguna po ng dating Pangulong Duterte. Tinanggap po at pinagmalaki ng Pilipinas na kinilala na isa sa pinakamagaling naging leader sa ating bansa, ang dating Pangulong Duterte. Pero nakakalungkot lang po, mismo sa Pilipinas na kanyang bayan, mismong mga kababayan niya, mga kapwa niya politiko, ang nagbabagsak sa kanya, sa dating Pangulong Duterte. Talagang pinagkakaisahan, komento ni Kamanong, magmula po sa media, di umano, Senado, Kamara, isama na natin ang puwersa ng Makabayan Black na sumusuporta daw sa mga kaliwang grupo. Good luck na lang sa iyo. Good luck na lang, Raul Manuel, Congressman o Representative Manuel. Good luck na lang. Ang sinasabi ni Kamanong, para lang gulong yan. Congressman Manuel, Representative Manuel, ngayon nasa ibabaw kayo, gugulong at gugulong yan. Pag gulong yan, baka mapunta kayo sa ilalim at si BP Sara ang nasa top, nasa itaas, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nag-iiwan po. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. At syempre po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment, maraming salamat po mga katambay. Ingatan nawa, sa muli. Paalam. Bye-bye.